Alam niyo ba, tinulungan ko rin noon si Tatay Digong para umunlad ang Pilipinas. Ngunit imbes na umunlad, lalo pa tayong nabaon sa utang. Utang na ibinulsa lamang niya at ginamit upang protektahan ang mga kilalang tiwaling politiko tulad nina Jinggoy Estrada, Villanueva, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Gloria Macapagal Arroyo at ang DDS, AJK, Farmally Boys at iba pa. Dahil sa kanyang impluensya, nakalaya ang mga ito upang mas palakasin ang kanilang alyansa. Kaya mula noon, nawala na ang suporta ko sa kanya at lalo na nang tinawag niya ang Diyos na stupid, kaya lalo akong nagalit ako kay Duterte and punished them with highest form of karma at sa mga kasabwat. Marami pang ibang kabalbalan ang ginawa ni Duterte. Tila budol lamang ang kampanya niya laban sa droga. Ang bantog niyang linya na, "If you destroy my country, I will kill you," ay pawang palabas lamang. Kaya pala hindi gumana ang tinatawag kong blessing dahil pala mismong gobyerno at DDS ang malawakang sindikato ng droga. Siya ang drug lord of all drug lords at protektor ng mga kurap. Ngayon, nakakulong na siya sa The Hague. Nagawa ko ring maisahan ng demonyo. Totoo nga ang kasabihan, matalino man ang ganid, maiisahan din. Pero ipinapakita ng Diyos na hindi pa rin nawawala ang corruption. Nandyan pa rin ang mga trilyon peso ghost flood control projects kung saan sangkot si Duterte mismo at kanyang mga minions. Wala man lang napakulong na malalaking korap. Tanging si Leila de Lima lamang ang nakulong. At iyon ay sa gawa-gawang ebidensya dahil sa gabal siya sa sindikato. Kasabwat dito ang mga kontraktor, DPWH at mga politiko, senador at kongresista. Lalo na si Vice President Sara Duterte na dapat ma-impeach at makulong dahil sa katiwalian sa confidential funds. Hindi lang ito natatapos sa DPWH o PhilHealth. Sa DOH, may overpricing ng gamot at ghost patients. Sa DepEd, may overpricing ng paaralan at laptop at ghost students. Sa Department of Agriculture, may overpricing ng binhi at ghost farm to Market Road at iba pa. Halos lahat ng ahensya puno ng katiwalian at dapat magalit ang mamamayan sa ganitong sistema. Ito na solusyon para maging blue ocean economy at hindi red ocean of corruption. Isa, ipasa ang Open Source Public Blockchain Budget Bill ni Senior Bam Aquino upang magkaroon ng transparency at accountability sa paggastos ng pondo ng bayan. Ito na ang highlight ng blessing ni God. Dapat ipakulong nyo na ang lahat ng korap at lalo na ipasa nyo ang Open Source Public Blockchain. Budget Bill para umunlad na ang Pilipinas sa 2030. Kung hindi nyo maipasa at ipakulong ang lahat na korap, I will bring anarchy to this nation, and those corrupt will burn to death just like in Nepal. Follow for more kung gusto nyo ng ganitong content. Thank you for watching.